Binastos niya ako. Nay, kilala naman natin si Tito Noe. Hindi naman niya magagawa yun. Nalasing lang siya, kaya... Ate, hindi yun excuse. Alam naman natin yun, Colleen. Pero intindihin din naman natin yung feelings ng tao. Hindi niya kayang i-handle, kaya kita mo naglasing siya. Hindi naman yun eh. Yung issue dito, nagpunta siya dito ng lasing. Tapos ina-expect niya, nakakausapin ko siya. Nay, hindi naman sa pinagtatanggol ko si Tito Noah. Pero nasaktan naman kasi yung tao. Nay, may point po si ate. Sige, palalampasin ko to. Pero yung ginawa niya sa akin, mas lalong lumayo yung loob ko sa kanya. Eh di ba, Nay, kayo naman ang unang tumulak sa kanya palayo? Kasalanan ko ba talaga? Ha? Oo. Sabihin na natin. May mali ako. Dahil pinaasa ko siya. Saka dapat hindi ko na lang siya sinagot. Sana hindi na lang. Pero wala na ba akong karapatan na magkamali? Ha? Bakit hindi niyo maintindihan? Bakit hindi niyo maintindihan yung decision ko? Madali naman maintindihan eh. Kung hindi involved dito yung lalaking nang iwan sa inyo. Si Manuel na naman! Oh, siya pa rin! Oo, Nay! Siya pa rin! Kasi kung iniwan niyo si Tito Noah, bago kayo magkaroon ng komunikasyon sa lalaking yon, hindi ka namin kwekwisyonin. Ate, ano ba? Bakit ba pinipilit mo na may kinalaman si tatay sa naging desisyon ni nanay? Kasi yun ang nakikita ko, Colleen. Namin ni Kuya. 18 years nang wala sa buhay natin ng lalaki yun. Wala na siya dito. Pero hindi pa rin tayo matahimik. Kahit anong gawin natin pag bumove on. Sumisingit pa rin siya sa mga buhay natin. Nakakasawa na.